marami sa atin, no, na meron nang nakakaalam ng story na to. Meron din naman sigurong hindi pa. If you know about the story of the man, no, na naglalakbay kasama ang Diyos sa desert, no. So may pupuntahan siya, meron siyang destinasyon na pupuntahan. And then suddenly, at the middle ng kanyang journey, together with the Lord, no, bigla siyang napagod. Siyempre, mainit. Marami siyang pinagdaanan. Pero, ang masarap doon, habang lumalakad siya sa journey niya, kasama niya ang Diyos. Amen? So, isipin mo, ikaw tong taong to, no? Kasama niya ang Diyos sa journey niya. And suddenly, he got tired. Napagod yung tao. Napagod siya sa kalagitnaan. So, habang naglalakad siya, syempre, dahil dalawa sila ni Lord, 4 yung footprint. 2 pairs. And then, nung napagod siya, sabi niya, Lord, pagod na ako. Pwede po bang magpahinga? Sabi niya, sige anak, magpahinga ka muna. Matulog ka na. So, nagpahinga yung tao, and then when he woke up, nung nagising yung tao sa kalagitnaan ng kanilang journey, napansin niya, isa na lang yung pair ng footprint. Sabi niya, bakit mag-isa na lang ako? Iniwan yata ako ni Lord. Sabi niya, kung kailan naman nasa gitna na ako, sa kanya pa ako iniwan. Tapos, nung na-realize niya, pagdating niya doon nung malapit na siya sa destinasyon niya, napansin niya na, teka lang, hindi yata akin to. Hanggang sa na-realize niya na dala-dala pala siya ni Lord. Hindi pala niya yun footprint, kundi footprint ng Panginoon. So in our lives, sometimes, akala natin, iniwan tayo ng Panginoon sa journey natin. Kasi, lahat tayo nandito, may tinatahak tayo, meron tayong race. Itong story na to is reminding us that no matter what, no matter when, or whatever our circumstances are, hindi ka iiwan ng Panginoon. Instead, pag napagod ka, kapatid, bubuhatin ka niya. All you need to do is just surrender to the Lord. Amen? So, itong passage ko po na ito, ipinamagatan ko pong, be still. Be still. Trusting in God. Nasa Psalms 46 po tayo. Very short lang po ang passage na ito, pero grabe po yung laman ng message na ito. No? Be still in Psalms 46, no, comes from Hebrew word Rapha. Sinearch ko po yung ibig sabihin sa Hebrew word ng be still. Ang ibig sabihin po pala nito ay Rapha. Meaning, to let go, release, surrender, or cease striving. Pag sinabi mong cease striving, yung trabaho ka ng trabahong pilit mong inaabot yung isang bagay. So, ang sabi doon, pag sinabi palang be still, huminto ka muna. No? Surrender muna. Tigil ka muna doon sa pag-strive hard mo doon sa ina-achieve mo. Rather than just being quiet. So, it signifies dropping weapon. Sa mga warriors, no? Pag nakita natin silang nag-drop na ng weapon, anong tingin natin sa mga to? Wala na, defeated na. Suko na tong mga to. Dropping weapons in a battle of ceasing anxious efforts to control situation, encouraging trust in God's sovereignty. When you say be still, pag sinabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, anak, be still and know that I am God. Huminto ka muna. Masyado kang busy kakatrabaho. Kakahabol mo dun sa source ng trabaho ka ng trabaho nakakalimutan mo na that God is the source of everything. Kapatid, amen? Sige tayo, trabaho.
Pero today, God is reminding us to be still, no? Bigyan ko po kayo ng konting background about the book of Psalms 46. Pwede niyo pong basahin yan. Hindi ko na po babasahin, pero bibigyan ko na lang kayo ng konting background sa Psalms 46. Dito niyo po makikita sa Psalms 46 verse 10 yung sinabi diyan na be still and know that I am God. So, ang author po nitong Psalms 46, akala kasi natin, pag sinabing Psalm, si David ang sumulat. Pero kapatid, hindi po si David ang sumulat nito. Ang author po nito ay the sons of Korah were a group of Levites assigned to music and worship in the temple of Israel. Kumbaga, sila po yung mga musicians natin ngayon. Sila po yung sumulat nito. Siya po yung anak ni Korah. So siya po ang sumulat nitong Psalms 46. So they serve as temple singers, musicians during the time of King David and later generation. So music team, kayo pala to. Kayo pala yung sumulat nito. No? So, yung panahon, ano po bang okasyon ng panahon nito? Ano po bang meron? Bakit naisulat po ang Psalms 46? So, a widely accepted view connects Psalms 46 to the time when God saved Jerusalem from the army of Sennacherib, king of Assyria, during the reign of Zekiah. So, nung panahon po na ito, pinagtanggol na o nakamta na nila yung victory dito. No, sa Psalms 46. And the question is, why is God asking us to be still, no? Bakit ngayon sinasabi ng ating Panginoon sa atin to be still? And tinanong ko rin si Lord, Lord, bakit ito yung binigay mong word? Nabalitaan nyo yung nangyayaring gera sa panahon natin ngayon. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Ang gulo-gulo ng kinalalagyan natin ngayon. Kung ihahalin tulad natin ang sitwasyon natin sa panahon nila noon, para rin tayong nandun sa kaguluhan na yun sa panahon natin ngayon. We are worried. Ikaw pumunta ka dito kapatid, nandito ka. Meron kang pag-aalala sa isip mo. Punong-puno ng fear yung puso mo. Punong-puno ka ng pangamba. Hindi ko alam kung ano ba yung dala-dala mo nung dumating ka dito, but God knows your situation. That's why God gave us this word, anak, be still. We need to trust in God. We need to surrender and we need to drop our weapon and start surrendering to our Lord. Amen? Amen. So why do we need to trust in God? Bakit natin kailangan magtiwala sa panahon natin ngayon na punong-puno ng kaguluhan? Ngayon nga po, alam niyo po habang ginagawa ko yung word, umiiyak ako kasi yung ate ko ngayon nasa Qatar. So ngayon, kasama po sila sa pinasasabugan. Naka-quarantine po sila ngayon. So hindi sila makalabas. Supposed to be March 28, uuwi na siya. Ngayon, magbabakasyon siya kasi graduation ng anak niya. 2 years na po siyang mahigit doon. Praise God, patuloy po siyang pinoproteksyonan ni Lord. At ang kanilang mga kasama doon, naka-quarantine sila doon, hindi sila makalabas. At may possibility na ma-cancel yung flight nila. Pero kanina, no, kinumusta ko siya, ate, kumusta ka na? Ang sabi niya, okay kami dito. Nag-aantay lang kaming humupa ang pagbobomba nila. Nang sa ganun, makauwi kami. Sabi ko nga kay Lord, kahit wala siyang dalang kahit ano, iuwi mo lang sa amin ng ligtas. Sabi ko sa kanya. Pero niremind ako ni Lord, nung ginagawa ko to, niremind ako ng Lord, anak, be still. No? In verse 1, no? Number 1, He is our refuge. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. No? Sa lahat ng pinagdadaanan natin, sa lahat ng circumstances ng buhay natin, anuman yung sitwasyon natin, God is reminding us
today na why we need to trust in God is because God is our refuge. Kapatid, wala tayong ibang pwedeng takbuhan. Wala tayong ibang pwedeng sandalan kundi ang Panginoon lang. Amen? Hindi natin kayang magtagumpay sa sarili nating kaparaanan. Kasi kapatid, we are human. Mapapagod tayo. Amen? Physically, napapagod tayo. Mentally, napapagod tayo. Emotionally, nadidrain tayo, kapatid. That's why we need to remind ourselves that God is our refuge and strength. Amen. Siya yung ating kalakasan. We need to surrender. We need to give up everything to the Lord. Huwag mo i-give up ang buhay mo, kapatid. Porque napagod ka. Ayoko na, pagod na ako. Pagod na ako. So sasayaw ka na lang, no? Kasi pagod ka na, magti-TikTok ka ngayon. No? Isasayaw mo na, pagod na ako eh. No? So we need to surrender, God. And God is reminding us today to be still. Kapatid, be still. Stop ka muna sa pag-strive hard ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Lord para sa'yo. Pagod ka sa mga bagay na hindi naman nilaan ni Lord para sa buhay mo. Minsan kasi, pinupursu natin yung mga bagay na hindi naman talaga yun yung purpose mo, kapatid. That's why we also need to know what is our purpose in life. Ano bang purpose mo? Ba't nandito ka? Bakit ka pa ba nabubuhay sa mundong ito? Sabi nga ni Rick Warren, ang buhay na walang purpose ay kamatayan na lang din para sa akin. So kung wala tayong purpose sa mundong ito, what is the sense of living in this world without purpose? Amen? And right now, we need to trust in God, especially in this situation, in this chaos that is happening. This is the reality of life, mga kapatid. Magulo na po. And Jesus is coming soon. Abangan nyo yan. May paparating tayong series patungkol dyan. Hindi na natin maiiwasan. Hindi na natin mapipigilan. Jesus is coming soon. That's why we need to be still and trust in God. Kapatid, tayong mga anak ng Diyos, dapat tayong manatili sa Panginoon. Hindi yung pag may problema, lalayo ka sa Panginoon. Hindi. Dinisenyo tayo ng Diyos sa piling niya. Para tayong mga isda na kapag inilayo sa tubig, mangingisay ka. Kaya kapag nandun ka sa problema, nandun ka sa pighati, nade-depress ka, nafe-feel mo yung takot, nagwo-worry ka, gagraduate ba ako? Makakagraduate kaya yung mga anak ko? Mababayaran ko kaya yung mga bills ko? Kapatid, punong-puno ka ng alalahanin. Punong-puno ka ng problema. But God is reminding us today, God is our refuge and strength, always ready to help in times of troubles. Amen. Minsan kasi, iba yung pinakikinggan ng tenga natin eh. Lalo na kung hindi tayo nagba-Bible reading. Lalo na kung wala tayong prayer. Iba talaga yung mapakikinggan ng boses mo. Kung ikaw ay isang tupa, you should know the voice of your shepherd. Bilang mga sheep, know the voice of your shepherd. Alam natin dapat kung sinong pinakikinggan natin. Kaya dapat every Sunday, excited ka, maging maaga. Pumunta sa simbahan. May kape naman, may tinapay naman. Agahan na natin. Amen? Dapat lagi tayong excited every Sunday, hindi yung, tinatamad ako. Hindi ako papasok ngayon. Ay, hindi ako pupunta sa church ngayon. Pagod ako. Dapat nga, ito yung ating kapahingahan eh. Dapat nga, ang Sabbath day is our rest. Amen po ba? Dito tayo nakakapagpahinga sa Panginoon. We worship God, we praise the Lord, we fellowship. Nakikipag-fellowship tayo sa ating mga kapwa Kristiyano, sa ating mga kapatiran. And this is our form of rest. Amen. Pangalawa, He is our fortress. Why we need to trust in the Lord? Why we need to be still?
it is because He is our fortress. In verse 11, the Lord of heavens, armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Alam niyo po ba yung fortress? Hindi ko lang napalagay dyan, no? Yung fortress po yung may malaking, paano ba to? Yung, kung nakikita po niyo yung malaking harang, fortress po ang tawag doon. Kumbaga siya po ang ating shield. No? So dito, ang sabi po dito, why we need to be still is because our Lord, our God is our fortress. Siya ang ating sandalan. Kapatid, kapag punong-puno ka na ng alalahanin sa buhay, siya ang ating sandalan. Kapag hindi mo na alam kung saan ka patutungo, alam nyo, nakakalungkot pag nanonood po kayo kung may nanonood pa ba ng TV ngayon o nakikita nyo na lang sa social media. Yung isang lalaki yung nag-video, hindi niya nahabol, tumalon yung babae sa pinakamataas na tulay. Patay po yung babae. Hindi natin alam, no? Kanina binanggit ni Pastor Dong yung mga nagsusuicide, mga nagpapakamatay because of alalahanin, depression, no? Although hindi naman dinisenyo ng Panginoon yan Pero masama ang mundo Pinipresenta talaga ng mundo yung mga bagay na to. And we are so blessed na nandito tayo ngayon because naririnig natin ito. We are so blessed na meron tayong mga life group leaders na pinupuntahan tayo, mini-meet up tayo every week, no, para magpalakasan tayo. Lalo na sa times na nanghihina ka, kapatid, no? Wala kang ibang pwedeng lapitan maliban sa Panginoon kundi ang mga taong yan. Kasi yan ang tutulong sa atin. Amen po? Kahit ano pang posisyon mo, mayaman ka, mahirap ka, makakaranas ka ng kalungkutan, anxiety, ng takot. Lalo na kung hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Sobrang sama ng mundo, hindi na natin mapipigilan to. Mangyayari ang dapat mangyari. And we just need to trust in God. Magtiwala lang tayo na kaya nangyayari ang mga bagay na to dahil kalooban din to ng Panginoon. Hindi siya makakabalik. No? Kung hindi mangyayari ang mangyayari. But, bakit na-delay? Dahil marami pa pong kaluluwa ang hindi nakakilala sa Panginoon. And we need to do something. Kapatid, ang gulo na ng mundo, wala ka pang ginagawa. Yung katrabaho mo, hindi mo pa nasyaran. Yung tatay mo, yung nanay mo, hindi mo pa nasyaran. Yung kapatid mo, hindi mo pa nasyaran. Hindi mo pa nabigay yung regalo na pinabibigay ng Panginoon. The gift of salvation. Kailan natin ibibigay ito? Kailan natin ibabahagi? Amen? Number 3. Why we need to be still and why we need to trust in God? Simply because He is God. He is God. Ang sabi niya sa verse 10, no? Be still and know that I am God. I will be honored and my nation will be honored throughout the world. Nagtatanong tayo, bakit kailangan kong magtiwala sa iyo, Panginoon? Simple lang, He is the creator of this world. He is your creator. He is our fortress, our refuge. He is our everything. We cannot live in this world without God. Without the love of God. For the past few weeks, we talk about the love of God. We talk about becoming the love. Becoming love, which is God is love. And now sometimes we doubt the power of God in our lives. Nagdududa pa tayo. Lord, mapagtatagumpayan ko ba to? Kasama ba kita? Minsan, matutulog ka, punong-puno ka ng agam-agam. Bakit? Hindi kasi tayo nagtitiwala sa Kanya. But if we surrender our worries to the Lord, matutulog kang mapayapa, kapatid. If you know that you did what you need to do, kapag alam mo sa sarili mong ginawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon?
To win souls. Make disciples. What are you doing? Nagmumukmuk ka na lang sa isang tabi. Ninaanamnam mo yung problema mo. Hindi ka magtatagumpay dyan, kapatid. Paano natin mapagtatagumpayan? Binabasa nga po ko sa Facebook. No? It's a Christian website. Even when you read the Bible din naman, rest is a form of worship. Kapatid, kung pagod ka, matulog ka kagaya ng ginawa ni Elijah. Nung napagod siya sa pinagdaanan niya, nung napagod siya sa pinagdaanan niya, pinatulog siya ng Panginoon eh. Hindi po ba? Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, alam ko marami sa atin, dumadating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na, Lord, pagod na ako. Nandun ako sa punto ng buhay ko, Lord, na parang hindi ko na yata alam kung ano pang gagawin ko. Paano ko po haharapin ang mga bagay na to? Kapatid, ngayong umaga, God is reminding you, if you're tired, just sleep. Be still. Hinto ka muna, ako nang bahala sa'yo. Kasi pag nagpahinga ka, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Kapatid, patuloy at patuloy at patuloy na may gagawin ang Diyos sa buhay mo kahit sa mga pagkakataong sukong-suko ka na sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. No? Alam niyo po, nung nabasa ko to, sabi ko, grabe grabe si Lord, no? Lalo na sa panahon ngayon na punong-puno tayo ng pag-aalala dahil sa nangyayari sa kasamaan ng mundo, sa korupsyon, sa Pilipinas, sa kabili-kabilang giyera, sa iba't ibang lugar. Meron tayong Diyos na pinoprotektahan tayo, kapatid. Meron tayong Diyos na masasandalan at matatakbuhan natin na kaya mong matulog ng mahimbing sapagkat alam mong may Diyos kang masasandalan. Na sa oras ng kahinaan, kagipitan ng buhay mo, meron tayong Diyos. He is the creator of this world. He is the owner of everything. He is our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh. Amen? Hallelujah. He is our Yahweh. Anong ikakatakot natin? Bakit tayo nangangamba? Kapatid, be still and know that I am God. Why we need to trust in Him? Again, He is our refuge. He is our fortress. And He is our God. Alam niyo po, nakaka-inlove yung word ng Panginoon. Lalo na kung pagbubulay-bulayin natin. Kasi nandito yung mga pangako ng Diyos. Nandito yung salita ng Panginoon at nagre-remind sa atin palagi na sa oras ng trouble, kapatid, nandyan siya. He is sovereign. Mas makapangyarihan pa siya sa lahat ng makapangyarihan. Sabi nga ni Bengbeng, superhero ba si Lord? Sabi ko, bakit? Bakit siya may power? Ang hirap mag-explain sa bata, no? Pero meron siyang ganong question, bakit siya may power? Di ba mas malakas si Jesus kesa sa iba? Lalo na kay devil. Sabi ko, yes. So it's very important, no? Na itatak natin sa puso natin, no? Lalo na ngayong umagang ito, na minsan kailangan nating bitawan yung mga weapon natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kapatid, ikaw yung bakbak ng bakbak, banat ka ng banat. Hindi ka na nga nananalo eh. Anong gagawin mo ngayon? Para manalo ka, you have to surrender. Hindi lahat ng sumuko, talo. Sometimes, lahat ng sumuko, nagsuko sa Panginoon. Kaya sila nananalo. At para tayo ay manalo, we just need to be still and trust in God. Amen. So, in conclusion, bilis na. In conclusion po, in Psalms 46 is reminding us to trust in God. Know that in every circumstances, He is in control. That in times of troubles, He is with us.
He is our refuge and strength. And He is our God. So be still and trust in Him. Pwede po ba tayong tumayo lahat? We know that God loves us so much, no? Especially this past few weeks, no, binusog tayo ng pagmamahal ng Panginoon. But sometimes even though we know that God is love, God loves us so much, hindi natin maiwasang mag-alala sa mga bagay na nangyayari sa mundo. Hindi natin maiwasang mag-alala sa sitwasyon na meron tayo. Punong-puno ka ng takot. Lalo na kung ikaw, kapatid, nagkamali ka, may mga desisyon ka na hindi mo naman dapat dinesisyonan, pero ginawa mo, nagawa mo. At nagkikreate ng takot sa ating mga puso. Am I still deserving? Deserve pa ba ako maglingkod sa iyo, Lord? Nagkamali ako. Mali ako sa desisyon kong gawin to. Laban ako ng laban sa buhay, pero parang hindi ako nananalo. Yun naman pala, hindi lang natin sinusurrender sa tamang dapat natin pag-surrenderan ng mga bagay na pinag-aalala natin. Kung nasa kawalan ka ngayon, kapatid, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. If you are worried in your future, be still and know that I am God. Lahat ng takot, lahat ng agam-agam na bumabagabag sa ating mga puso. Kapatid, be still and know that I am God. Imagine if all people will trust in God and know that He is present at all times. Worries will not spread. Fear and anxiety will not develop. Instead, people will live with confidence, peace, and trust in Him, even when the world is unstable and full of trouble. Kapatid, faith instead of fear. Faith instead of fear. Manampalataya tayo kaysa matakot. Sabi nga, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Kasi kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo, akala mo man na malulunod ka. Dumaan man tayo sa tubig, hindi ka malulunod. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Like what happened to Peter, no, to Pedro. Nakagawa niyang lumakad sa tubig. Just focus to God. Focus in Jesus. Focus in trusting in God. Be still. Be still, kapatid. Be still. Faith instead of fear. Hindi madidevelop ang anxiety and fear. No? Kapag alam natin that God is always present. That God is always with us. Sa mga panahong pagod ka na, isuko mo na lang sa Panginoon, kapatid. Hindi yun wala ka ng choice. Meron kang choice. And your first choice is to surrender your worries to God. Our first choice will always be God. Because He is God. And He is our Jehovah Rapha. Our Elohim. The creator of this world. Your creator. No one can fix us kung hindi yung ating tagapagliglikha lamang. Kagaya ng kwento dun sa isang mama nasiraan ng sasakyan, mekaniko, no? Mekaniko, sige siyang ayos ng ayos, hindi niya maayos yung sasakyan niya. Sabi niya, ano kayong problema nito? Dumating yung matanda. Sabi niya, anong problema?
Hindi, kaya ko to. Mekaniko ako nang bahala. Tapos, ginawa ng matanda, hindi nakinig. Sige, patingin lang ako. Tiningnan niya, may kinalikot lang ng konti doon sa ilalim. Ayun, naayos. Yung halos buong araw na mama, nag-aayos ng sasakyan, yung mama, yung matanda, saglit lang, kinalikot. Wala nga minuto ayos na. Bakit kaya? Alam niyo po yung brand ng sasakyan kung ano? Ford. At yung matanda, si Mr. Ford. Siya kasi yung gumawa nung sasakyan. Kaya kahit na ano pang sira nung sasakyan na yan, alam niya yan paano maaayos. Para tayong sasakyan na nilikha ng Panginoon, na kahit na anong sira, ano pang pagkawasak ng ating puso at ating pagkatao. Basta isurrender lang natin ito sa Panginoon, kapatid, maaayos at maaayos ng ating tagapaglikha. We just need to be still. We just need to trust in God. Trust in Him alone. Wala na. Tapos na laban. No? Tapos na ang laban. Hindi ka na mag-aalala kinabukasan. Bakit ang mga ibon? Palipad-lipad lang. Hindi naman nagsastrive hard. Bakit pinoprovide ni Lord ang kanilang pagkain? Bakit sila nagsusurvive? Ikaw pa kaya na kumpleto, may kamay, may paa? Ikaw pa kaya na anak ng Diyos, hindi ipoprovide ang pangangailangan natin, kapatid? Kaya wag na tayong mag-alala. Just be still and know that I am God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Meron po bang ngayon lang nakarating? Pwede pong pataas ako ng kamay. Yung first time, ayun, praise God. No, welcome sa Vision Church. Hindi aksidente, kapatid, na nandito ka. May purpose si Lord sa buhay mo. Amen. So, this time, let's surrender our life to God. And let's accept that we are sinners. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. At para maranasan natin ang regalong pinagkaloob ng Diyos sa ating buhay, we just need to receive Him and accept that He is the Lord and our Savior. Pwede po ba tayong manalangin ng very short? Lalo na po sa mga ngayon lang nakarating. You can follow this short prayer, no? Panginoon,